Good morning po sa ating lahat. Parang apat lang yung nagsalita. Morning po sa ating lahat. Sino po yung nagagalak na nandito po siya ngayon para sumamba sa ating buhay na Panginoon? Amen. So, sana po, every Sunday po ay excited po tayong magsamba sa ating buhay na Panginoon. Kumbaga, sa bawat Sunday, sa bawat araw-araw na ating nasasalamuha yung presensya ng ating Panginoon ay nasa atin yung enjoyment para sa pag-serve sa ating buhay na Panginoon. So, nagpapasalamat ako kay Lord sa kanyang kabutihan, sa walang tigil na mga blessing na aming natatanggap sa Kanya. Then, salamat din sa opportunity na binigay ng Panginoon sa akin dahil ngayon po ay last Sunday na ng August. So, ngayon po ay 25 ng August. So, hindi natin sukat akalain na ang bilis ng panahon. So, iniisip ko lang noon na dumating kami October 31, 2 buwan, umpisa ngayon, mag-iisang taon na kami. So, napaisip ako na grabe yung struggle, grabe yung tawag nun, yung adjustment, grabe yung homesick sa aming lugar. Pero ngayon, unti-unti nang na-overcome at na-adapt yung kultura ng Bicol. So, maraming salamat din sa lahat ng mga members na kung saan nandyan po patuloy yung inyong pagsusuporta, hindi lang po financial, material din sa financial. Maraming salamat sa inyong mga buhay na kung saan patuloy po kayo nagsusuporta sa lingkod ng ating Panginoon. So, before tayo mag-start, manalangin po muna tayo. Yuko natin yung ating mga ulo at manalangin po tayo. Father Lord, nagpapasalamat kami ngayong umagang ito dahil hindi po aksidente na nandito po kami ngayon. Dahil ito po yung inyong kagustuhan, ito po yung purpose ninyo na kami po ay every Sunday na kami po ay napaparito sa inyong bahay sambahan, ay palagi po namin nai-encounter yung iyong presensya at nagagawa po namin yung aming role as a worshiper na ginawa niyo po kami para to worship you, Lord, to glorify your name, para i-glorify ka at sambahin ka ng buong puso. I pray na bawat ang isa sa amin ngayon, Lord, at sa aming pag-aaral ang iyong mga salita, na sana, Lord, marami kaming matutunan at may apply sa aming mga buhay sa pamamagitan ng iyong mga salita. Bless you po yung bawat isa. Bless you, Lord, ang iyong lingkod. Wala po akong karunungan, kaalaman. Wala po akong magagawa kung hindi niyo po ako tutulungan. Alam ko, Lord, na limitado lamang yung aking kaalaman, pero nanggagaling sa inyo yung karunungan at kaalaman. At yan po yung aking hinihingi, na bigyan niyo po ako ng karunungan at kaalaman. At sa pamamagitan ng inyong mga salita, ay may babahagi ng maayos at maintindihan ng bawat isa sa amin kung ano po yung inyong gustong iparating ngayong umagang ito. Bless you po yung bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. So, the message that I'm going to share to you this morning is entitled, I Shall Return. Ito po yung tema natin na ating tatalakayin ngayong umagang ito. So, sino po ang nakakaalala ng kung may word na I shall return? Sino po yung ating naalala? Diba? Si MacArthur, ito yung saying niya noon, I shall return. So, all our travels are always coupled by a decision to return. When you go to the market, it is sure that you have decided to return. When you go to the city, to the mountains, to the oceans, you have in your mind a decision to return. Kahit na minsan na pinipigilan ng sitwasyon yung ating mga travel, kagaya ng ulan, baha, alon, kahirapan, at masakit,
kahit na maraming mga humahadlang sa ating mga travel, nasa isip pa rin natin ang pagbabalik. Tama, di ba? Pupunta tayo sa isang lugar, posible naman na doon ka na talaga maninirahan. Di ba? Kung pupunta ka man doon, nasa isip mo talaga yung babalik kung saan ka nang galing. So, kung ating isipin, kahit na yung mga taong pumunta sa abroad, diba, hindi yan ibig sabihin nagtatrabaho sila doon, ay doon na talaga sila forever. So, may time talaga na uuwi sila, babalik sila kung saan sila nanggaling. So, nasa isip nila pa rin ang pagbabalik kahit na sabihin natin na nag-transfer po sila ng residency. Diba? Yung iba, nakapagpangasawa na doon sa ibang bansa. Pero, nasa isip pa rin nila ang gusto nilang bumalik dito sa Pilipinas para magbakasyon. Diba? Babalik sila para magbakasyon, para sa kanilang pamilya. So, kahit na po nag-transfer sila ng residency, nasa isip pa rin nila ang pagbabalik para bumisita kung saan po sila lumaki at kung saan po sila nanggaling. Kahit na po ang mga sundalo, kung ating titignan na nadestino po sa ibang lugar, mga pulis, ganun pa rin yung kanilang ginagawa. Hindi forever na doon talaga sila mag-stay sa lugar na kung saan-saan sila nadestino. Diba? Yung iba na sundalo na pumunta po sa gera, habang nagbabakbakan sila, yung ating titignan, nasa isip nila na sana, wag naman, Lord, help me. Meron pa akong pamilyang babalikan. Paano na sila pag mawala ako? Diba? Ganun yung iniisip nila. Nasa isip pa rin nila ang bumalik. Kasi mayroon po silang bahay o lugar na inuuwian. So, kahit kami ng mga pastor, diba? Isipin niyo po, kami ay in and out lang sa church. May mga panahon talaga na babalik kami kung saan po kami nanggaling. Kasi hindi naman po kami taga Bicol. Hindi naman po ako taga Bicol. Taga Mindanao, di ba? So, may mga panahon talaga na kung gusto ni Lord na gagamitin kami sa ibang ministry, so kahit masakit sa amin, kailangan namin yung ito pa rin yung gusto ni Lord na ipapagawa sa amin. So, yun po yung gusto ni Lord na kahit masakit, pero tanggapin dahil yun po yung kagustuhan ng ating Panginoon. Dahil hindi naman talaga tayo nag-i-stay sa isang lugar, kagaya po ng pupunta tayo sa isang lugar. So, iniisip talaga natin na babalik sa ating mga lugar. So, mga kapatid, ang lahat nating travel, palaging pinapatakan ng luha sa bawat nating desisyon. Diba? Diba yung iba na nagtrabaho sa Manila, kahit mahal na mahal nila yung kanilang trabaho, kahit masakit para sa kanila, walang magagawa dahil mayroon kang lugar na uuwian. So, gusto mong bumalik dito kasi gusto mo nang umuwi. May mga ganun po na senaryo. So, ang lahat ng ating travel, palaging pinapatakan ng luha sa bawat nating mga desisyon. Pero mga kapatid, sa mundong ito, isa lang po ang travel na wala na pong return. Sa tingin nyo po, ano pa po ba yung travel na wala na pong return? Kung sino po yung makakasagot, maglilibre po siya sa amin sa Jollibee mamaya. Joke lang po. Ano po ba yung travel na hindi na po natin pwedeng balikan? Sino makakasagot? Joke lang yung Jollibee kanina. Ha? Ano ba yung travel natin na hindi na natin pwedeng balikan? Ma'am, journey and life. Our travels on this earthly journey. Hindi na po natin pwedeng balikan yung travel natin dito sa mundong ito. Dahil sa ating pagkasilang dito sa mundong ito, ay mag-uumpisa po talaga tayo sa pagkabata. At yung ating edad ay magpapatuloy hanggang sa pagtanda natin. Tama? Mali? Tama, di ba? So, yung journey natin dito sa mundo, hindi forever na maganda tayo, gwapo. Kukupas rin yung ating kagandahan at kagwapuhan.
Kahit sabihin natin na magpapambo tayo, magpupulbos ng grabe kakapal para lang matakpan yung kunot ng ating balat. Pero sa totoo lang, hindi na po natin yan madidinay dahil ang edad ng tao ay patuloy po yung tawag nun, nagpapatuloy yung edad ng tao. So kahit sabihin natin magpupulbos tayo ng 1.5 kakapal para lang matakpan yung ating beauty na hindi na makikita na matanda na tayo. Pero in the real life, sa totoo lang, behind sa ating pulbos, mayroon na tayong tumatanda na talaga tayo. So lumilipas na yung ating kagandahan or yung ating kagwapuhan. So mga kapatid, may isa pong saying na nagsabi, a journey of 1,000 miles begins in a single step. Ulitin ko po. A journey of 1,000 miles begins in a single step. So, count your steps. Umpisa po nung natuto po tayo maglakad hanggang ngayon. Sa tingin nyo po, ilang steps na kaya yung nagagawa natin? Umpisa tayo naglakad. Ilang steps na kaya yung nagagawa natin? Siguro umabot na siguro ng billion steps. Especially yung meron ng mga edad dito. Kagaya nila nanay. Diba? Noon na panahon na yun, wala pang sasakyan. Naglalakad pa yung mga tao. Hindi kagaya ngayon na meron ng mga motor. Estudyante pa lang, may mga motor na. Pero noon, naglalakad talaga. Kung bibilangin talaga natin, siguro yung steps natin, siguro aabot na ng billion steps yung ating nagagawa. Nag-umpisa tayong maglakad. Especially yung may mga may edad na. Meaning mga kapatid, na medyo malayo na rin yung posibleng narating natin. Kapatid, sa ayaw man o sa gusto natin, kahit gustuhin pa natin ibalik yung mga nakaraan, kailanman ay hindi na po pwedeng balikan. Hindi na po pwedeng balikan. Siguro kung sa kanta, pwede pa. Tama? Sa kanta pa siguro, pwede pang balikan. Kung may iba, balik ko lang. Pwede pa sigurong ibalik yung kanta. Pero, yung panahon, kailanman ay hindi na po na may ibabalik. Yung naghaharana pa siguro tayo sa ating nililigawan noon, pwede pa natin yung ibalik, kantahin ngayon. Pero yung panahon, hindi na po may babalik. Ako nga, natatakot na ako sa edad ko 30 years old pa lang, pero natatakot na. Noon, sabi ko, tagal ko namang tumanda. Tagal na yung edad ko na magpapataas. Pero ngayon na may edad ka ng 30, natatakot ka na. Kasi, nafe-feel ko ngayon, 30 years old, marami ng karamdaman. Parang natatakot ka nang umingkris yung edad mo. Pero mga kapatid, my point is that, habang meron pa po tayong lakas, habang meron po pa tayong hininga, habang meron pa po tayong kakayahan na mag-serve kay Lord, habang may kakayahan pa tayong mag-return kay Lord, mag-return po tayo. Minsan po, sad to say, na makikita, maririnig mo po sa mga tao na, Pastor, kung balakas lang sana ako. Kung may babalik lang sana, Pastor, yung pagkakataon na bata pa ako, gamitin ko yung lakas ko, yung aking pagkabata para sa pag-serve kay Lord. Huli na. Di ba? Binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na magbalik loob, bumalik sa Kanya. Binigyan tayo ng kalakasan, pero minsan, hindi natin ginagawa na bumalik sa ating Panginoon. Kahit na binibigyan tayo ng tsansa everyday, araw-araw, gina-challenge tayo ng salita ng Panginoon, pero minsan ang tao, matigas talaga. Ayaw talagang bumalik loob sa ating Panginoon. Christian, this morning, we are on the way sa ating travel. May I ask you this morning, did you enjoy the travel? Nag-i-enjoy ka ba sa travel mo ngayon? Nag-i-enjoy ba tayo? Nag-i-enjoy ba tayo sa ating travel sa mundong ito?
Baka hindi na tayo nag-i-enjoy kasi wala na si Jesus sa ating buhay. Baka hindi na natin na-enjoy yung ating travel dahil iba na po yung ating focus. Nasa trabaho na, nasa mga material things, nasa mundong ito na yung ating focus. Hindi na sa ating Panginoon. Mga kapatid, kailangan po nating i-enjoy yung ating travel kasama yung ating Panginoon. Mga kapatid, baka hindi na po natin na-enjoy yung ating travel o baka kaya nagkabangga-bangga ka na or baka nabibigatan ka na sa iyong mga pinapasan na mga problema sa buhay. Kaya palagi nating iniisip, tumigil na lang ako sa paglilingkod kay Lord. Dahil hindi na ako nai-enjoy, feeling ko parang makasalanan ako, parang feeling ko hindi ko na deserve mag-serve kay Lord. Ayaw ko na mag-serve kay Lord. Mga kapatid, palagi po nating isipin na wag po sana tayong tumigil sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kung feeling man natin o ramdam man natin sa ating sarili na parang nalalayo tayo sa ating Panginoon, remember lang po, I shall return. Balik po tayo sa ating Panginoon. Kahit gaano po tayo kadumi sa harapan ng ating Panginoon, kahit ilang ulit man tayo nakagawa ng kasalanan, tanggap pa rin tayo ng ating Panginoon. Ganyan po tayo kabalyo sa harapan ng ating Panginoon. Hindi po ibig sabihin na kagawa ka ng kasalanan, hindi ka napapatawarin ng Panginoon. Mga kapatid, kung heartily yung iyong paghingi ng patawad or tawad sa ating Panginoon at kusa kang bumalik kay Lord, kapatid, papatawarin ka po ng ating Panginoon. Kung ating gagawin lang, huwag lang po nating patigasin yung ating mga puso. Mga kapatid, have you know na sa ating mga problema, sa ating mga pinagdadaanan, ay kasama natin ang ating Diyos. Mga kapatid, kung anuman ang iyong pinagdadaanan, palagi nating ilagay sa ating isipan na kasama natin ang ating Diyos. He is there always at your side to guide you. He is always ready to help you when you fall down. Sa time po na nadi-discourage tayo, feeling natin na down tayo sa ating buhay. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, come to me. Lapit kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa iyong mga pasanin dahil papahingayin ko kayo. Mga pangako po yan ni Lord na hindi po napapako. Kung tayo po ay napapagod sa ating pagsaserve, lumapit po tayo sa ating Panginoon. Balik po tayo sa ating Panginoon. Dahil lang dyan po yung Panginoon na mag-i-embrace sa atin. Yayakapin po tayo at bibigyan po tayo ng kapahingahan. Hindi ibig sabihin na papatayin ka ni Lord. Hindi. Kundi bibigyan ka ng peace, bibigyan ka ng kapahingahan na sa time na ikaw ay nalulungkot o nadi-discourage ka sa iyong pagsunod sa Kanya. So mga kapatid, let me quote the scripture text found in 1 Peter chapter 2 verse 11. Ito po yung sabi ng salita ng Panginoon. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang mga masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. Kung ating titignan, Peter declared that we are stranger in this world as we are strangers and pilgrims and profess to seek a heavenly country. Do not entangle your affection with earthly things, while others spend all their time and employ all their skills in acquiring earthly property and totally neglect the salvation of their souls. They are not strangers. They are here at home. They are not pilgrims. They are seeking at an earthly possession. We as Christians should remind them that they are also stranger. Sabi po, mga kapatid, wag po daw tayong magpasiayon sa mundong ito according po sa advice ni Paul. Hindi tayo lingon ng lingon, kaya baka matisod po tayo. Kaya sabi ni Peter,
na kailangan po tayong talikuran ang mga masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa iyong kaluluwa. Minsan nakafocus tayo sa mga bagay na nakakadistract sa atin. Lingon ng lingon tayo sa mga bagay na hindi po nakakabuti sa atin. Kaya minsan na-delay yung ating travel dahil po nagpapaiwan tayo at hindi natin tinalikuran yung masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik sa ating mga kaluluwa. Dahil minsan, na-delay yung ating journey sa Panginoon dahil minsan dyan po sa mga weaknesses natin na hindi po natin naiiwan. Na-delay yung ating travel, hindi natin nai-enjoy yung ating travel. Kasi minsan, nasa buhay pa po natin yung mga bagay na hindi po gusto ng Panginoon sa atin. Kaya si Peter, inanyayahan niya po at nakikiusap po siya na tayo po ay mga strangers, mga dayuhan dito sa mundong ito. Meaning, hindi po tayo taga dito. Create ang tao para sa kanyang kaharian. Create ng Diyos yung tao para makasama niya po sa kanyang kaharian. Mga kapatid, kung feeling ba natin na nagpapalayo tayo sa ating Panginoon o feeling natin ngayon sa ating sarili na ang layo natin sa Panginoon or feeling natin na gumagawa pa tayo ng mga ganyan na mga bagay, balik po tayo sa ating Panginoon. Kailangan nating bumalik sa ating Panginoon. So yan po yung advice ni Paul, ni Peter. Sabi din ni Paul, mga kapatid, huwag po daw tayo magpasiayon sa mundong ito according sa advice ni Paul. Hindi tayo lingon ng lingon kasi baka makita po tayo ng mga bagay na hindi po maganda at baka matisod tayo dahil sa ating lingon ng lingon. At may delay yung ating travel at hindi natin ma-enjoy yung travel kasama ang ating Diyos. Ano po ba yung sabi ng Hebrews? Just fix our eyes on Jesus. Kailangan nating itutok yung ating mga mata sa ating Hesukristo. Dahil kung nakatutok yung ating mga mata kay Jesus, hindi po tayo matitisod at hindi po tayo matitempt sa mga bagay na ating nakikita. The question for us today, saan ba nakapokus yung ating mata? Sa spiritual things ba? Or sa mga bagay na hindi po maganda? Sana po, ang focus ng ating mga mata ay nasa kay Jesus. Dahil si Jesus po, bakit natin i-focus yung ating mga mata? Bakit natin i-fix yung ating mga mata kay Jesus? Dahil si Jesus po ay nagiging victorious sa kanyang buhay. Kung nakatutok yung ating mga mata kay Jesus, posibilidad na tayo po ay magiging victorious din. Amen po ba? Magiging victorious po tayo kung yung ating mga mata ay nakatutok lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Remember mga kapatid, heaven is our home. Hindi po tayo taga dito sa mundong ito. Ang ating mundo ay nandun po sa kaharian ng Panginoon. The question is, nagiging faithful ka ba sa Panginoon? Gusto mo bang makasama si Jesus sa kanyang kaharian? Kung gusto mo po na makasama si Jesus sa kanyang kaharian, mag-uumpisa po yan sa pagiging faithful natin sa ating pananampalataya sa Kanya. Christian, that God is our portion. All kinds of earthly desires, whatever those included, and the pride of life are here compressed in the word fleshly lust. Kaya sabi ni Peter, abstain from those things which war against your soul. Ito daw yung managhihimagsik laban sa ating kaluluwa. According kay Warren Wiersbe, a reason why we ought to live, that is because we are citizen of heaven, and therefore we ought to live not according to the laws of this world, which is mass corrupt, but of the heavenly city, although we are strangers in this world. Mga kapatid, kung dyan kay Kristo, ang advice ni Pedro na kapatid natin sa pananampalataya na tayo po ay mga dayuhan lamang sa mundong ito. Kaya habang binabasa ko po ang scripture na to, mayroon po akong 3 bagay na nakita. As a simple step
para hindi po tayo mawala sa ating travel. May 3 pong steps na dapat nating malaman or kailangan nating matutunan para hindi po tayo matisod or magiging maganda po yung travel natin. First is, follow the steps of Jesus. Para ma-enjoy natin yung ating travel, para hindi po tayo matisod sa mga bagay nating sa ating paglalakbay sa mundong ito. Follow the steps of Jesus. In 1 John chapter 2 verse 6, ang nagsasabing siya ay nananahan sa kaniya ay nararapat din namang lumakad na gaya na ilalakad niya. Follow the steps of Jesus. Kailangan po nating sundin kung ano po yung nilalakad ni Jesus. Ano ba yung dapat na isa sa buhay natin, sa buhay ni Jesus? Ano ba yung mga karakter na ating makikita? Una po, yung kanyang holiness, His character, at ito rin ang dapat na isinasa buhay natin, at ito rin ang dapat nating isabuhay. Ito rin ang dahilan kung bakit niya ito pinaparating sa atin. Na minsan po tayo na mga Christian ay nawawala po tayo sa landas. Kaya yung ating Panginoon nagcha-challenge siya na i-follow natin yung steps ni Jesus, hindi po yung steps na gusto natin. Dahil kung yung steps natin yung ating susundin, may posibilidad po na mawawala po tayo. Pero kung yung steps ni Jesus yung ating susundin, hindi po tayo mawawala. Kung sinasabi natin na nananahan tayo sa Kanya, kailangan na lumakad tayo sa Kanyang mga lakad. Hindi po yung mga gusto nating lakad yung ating gustuhin. Kasi minsan nakaka-decide tayo, instead na magsisimba, sinasabi natin, magpupunta na lang muna ako doon sa kwan. Magpapasyal-pasyal na muna. Minsan yung gusto natin na lakad, yung gusto na tinutupad natin, hindi na yung gusto ng Panginoon. Hindi na yung steps ni Jesus, yung ating sinusunod. Pangalawa po, follow His instruction. Follow His instruction. Ano ba yung instruction ng Panginoon? Marami po siyang instruction sa atin. If you love me, keep my commandments. Marami siyang mga binibigay sa atin na kailangan nating sundin. And Joshua chapter, isa po ito, itong Joshua chapter 1 verse 8, isa po itong instruction para sa atin, para hindi po tayo malihis sa ating mga steps, para hindi po tayo mawala sa ating landas. Kung ating babasahin Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Mga kapatid, kung nagfa-follow pala tayo sa salita ng Panginoon, kung nagfa-follow tayo sa instruction ng Panginoon, mayroon po tayong benepisyo na makukuha. Magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Like kay Joshua, advice to ito ng Panginoon sa kanya bilang isang tao. Kasi alam ng Panginoon na si Joshua ay tao lamang at posible matisod sa mga bagay sa kanyang pupuntahan. Kaya challenge siya ng Panginoon na huwag niyang lilikdaang kalimutan, basahin ang salita ng Panginoon. Mga kapatid, may mga time na nawawala man tayo. Nandyan po ang salita ng Panginoon na pwede nating balikan kung saan area ng ating buhay ang pwede nating palitan or itwist, baguhin sa ating buhay. So mga kapatid, sabi po, basahin natin ang Bible, read the Bible as a stranger in this world. Puno po tayo ng mga question, mga katanungan at nalilito tayo minsan sa mga bagay kung bakit tayo nagsiserve kay Lord. Minsan nalilito pa tayo, kahit Christian na tayo, minsan nalilito po tayo. Di po natin alam kung bakit create tayo ni Lord. Ano ba yung purpose? Bakit create tayo ni Lord? Create po tayo ni Lord para po sambahin siya. Para i-glorify po yung kanyang pangalan. Mga kapatid, as a strangers of this world, hindi po natin kakalimutan ang salita ng Panginoon, ang kanyang instruction. I-follow po natin yung kanyang instruction. Basahin po natin yung kanyang mga salita. Sabi po ni A.W. Tozer,
We must give thanks to God because He provided a complete guide for us to follow, and that is the Bible. Sa Bible po, dito po natin makikita kung paano po mamuhay bilang mga anak ng ating Diyos. Sabi nga ni verse B, the Bible is a map that will help us in searching the entrance to heaven. Diba? Kung tignan natin yung Bible parang mapa. Kung ating titignan, yung makikita natin, diba, yung sa mapa, makikita natin saan ang Pilipinas, saan ang China, saan ang Amerika. Yung Bible, ganun din po. Kung binabasa po natin yan, kung saan yung area ng buhay mo ang nagkulang, ano ba yung, saan ba sa buhay mo ang dapat mong i-offer, makikita po natin sa Bible. Dahil tuturuan po tayo ng Bible sa tamang direction kung saan po tayo patungo. So lastly po, follow His example. I-follow po natin yung example kung ano po yung buhay ni Jesus. And 1 Corinthians chapter 11 verse 1, sabi po ni Paul, tularan ninyo ako gaya na pagkatulad ko kay Kristo. Meaning makikita po natin sa buhay ni Paul kung ano po siya dati. Di ba? Alam po natin kung ano po si Paul dati. Ano po ba si Paul dati? Si po nakakaalam. Ano po ba si Paul dati? Driver? Tricycle driver or taxi driver or piloto? Ano ba si Paul dati? Si Paul ay persecutor. Pero makikita natin na sa time na binago po siya ng Diyos, tinularan niya po yung mga lakad ni Jesus, kung ano po yung isinasa buhay ni Jesus, ganoon din po yung kanyang isinasa buhay. Dahil alam ni Paul na siya po ay tao, posible po matisod siya, may mga times siguro ma-discourage siya. Kaya tayo mga kapatid, kailangan po nating tularan, i-follow yung example ni Jesus kung paano po siya namuhay dito sa mundong ito. The very life of Jesus, si Jesus ay sinilang sa mundong ito para gawin nating example kung paano mamuhay ng matuwid sa harapan ng ating Diyos. Ano ba si Jesus? He cared for the poor. He healed the blind. He welcomed a little children and even forgive those who crucified Him. His love is endless and available to any who he need it. Grabe po si Jesus. Grabe po yung kanyang karakter. Ito dapat yung ating i-apply sa ating buhay para hindi po tayo mawawala sa ating lakarin, para ma-enjoy po natin yung ating travel sa mundong ito. Mga kapatid, as a conclusion, sa ating travel sa mundong ito, mga kapatid, minsan nalilihis po tayo ng landas dahil sa ating nature, dahil po sa ating pagkatayo. Minsan hindi natin namamalayan na sa paggawa natin ng kasalanan ay nalalayo po tayo sa ating Panginoon. At nakakalimutan natin i-apply sa ating mga sarili kung paano mamuhay, kung paano namuhay si Kristo sa mundong ito. Mga kapatid, may mga panahon na nakakalimutan natin yung kanyang mga aral sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Mga kapatid, kung feeling man natin na nalilihis tayo or nalalayo tayo sa landas ng ating relasyon sa ating Panginoon, ilagay natin sa ating isipan ang pagbabalik sa ating Diyos. Remember, our final destination is heaven. Langit po yung ating final na destination. Ito po yung palagi nating isipin. Keep in your mind the saying of MacArthur. I shall return to the right path. The question for us, yung iyong journey ba ngayon ay nasa right path or nasa wrong na daanan yung iyong nilalakbay? Sino ba yung iyong tinatahak ngayon? Ang mundong ito, ang makasalanang mundong ito, or tinatahak natin yung tinatahak ng ating Panginoon? Sana mga kapatid, yung ating tinatahak ay yung landas ng ating Panginoong Hesukristo. Kung feeling natin na nalalayo tayo sa ating Panginoon,
Isipin natin palagi yung sinabi ni MacArthur. I shall return, I shall return. Therefore, brethren, let me say, enjoy your trip with the Lord. God bless and good morning po sa ating lahat.